Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namimintig sa pagkababad sa tubig, sa umagang pagising. At matapos kong ang hawanan, abasan ng mga damo, mga puno na maliliit, eto na ang susunod na gagawin, ang pagbungkal, dahil tataniman na ito ng punla ng balinghoy. Ayan ang ginagawa ko, akin ang binubungkal, nilalagyan ko na ng mga hukay na dalangan at kailangan hiwa-hiwalay, malaylayo ang agwat para pagtubo. Napakagandang tingnan ito kapag ito'y tumutubo na ng sabay-sabay. Ang pinakahilera, ang magparabang professional na magsasaka ang matapos hawanan, matapos tabasan, matapos linisin. Eto na, kita na ang lupa at akin na ang bubungkalin. Magukay na ako ng parang balon-balon. Alright, so okay. Kaya hindi biro ang trabaho ng magsasaka. Talagang bilad ka sa araw, bilad ka sa init, at syempre pagpapawisan ka pang maigi. Okay lang, basta makita mo naman na maganda ang kalalabasan ng iyong ginawa. Okay sa alright yan. Ika nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may nilaga. Pag nagbunga na ang balinghoy, maglalaga. Nilalaga talaga. Masarap. At eto na nga, nilalagyan na ni tatay na mga punla ang aking hinukayan. Okay sa alright. Habang ako'y nagukay, si tatay naman ay naglalagay na ng mga punla sa aking mga pinagukayan. Ayan na. Alright sa okay. Nakahingi kami ng punla sa mayroong nag-ani ng balinghoy. Kaya ito ngayon ay magtatanim na. Tataniman na namin ang aking hinawan dito. Alright sa okay. Hindi pala tag-ani ngayon ng balinghoy, kaya konti lang ang nakuha namin. Kaya konti lang yung aking natabasan dahil wala daw maukuhang punla ng balinghoy. Konti lamang ang nahingi namin na punla kasi hindi pa anihan ng balinghoy sa buwan na ito. Alright sa okay. Inuna ko munang lagyan ang sa baba. Alright, ayan na. Nga pala, tinuruan ako tatay, kailangan nasa ibabaw ang pinaka-usbong niya, hindi pa ilalim, para tumubo na agad. Mabilis ang pagtubo niya. Alright sa okay. Ayan, isa-isa ko na, nilalagyan ko na yung aking mga hinukayan. Alright na to. Maganda ito. Magandang may tanim para may aanihin. Okay, good sa alright. Ito ang maganda rito, ang pinale. Pagkatapos mo maghawan, pagkatapos mo magtabas, magtatanim ka na ng mga punla. Okay, magdadagdag pa tayo ng hukay. Meron pa tayong ibabaon dito na punla. Ayan. Ang kagandahan dito ay baliwala lahat ng iyong pagod kapag nakita mo lang ang iyong tinanim ay tumutubo at lumalago, dahil ang kasunod nun ay ang pagpunga at pag-ani. Alright, sa okay. Magdadagdag pa ako ng hukay dahil meron pa kaming punla na may hingi. Kaya ito, naguhukay pa uli ako para mataniman. Alright na alright sa okay, dahil nga ngalahati pa lamang
ang aking natataniman o aming nabubungkal. Alright, okay, eto na. Tatanim na uli ng panibago na nahingi. Okay, good. So, alright, ayan, kailangan nakalihis ang paglagay ng punla. Alright, para tubo agad, mabilis siyang tumubo. Tinitingnan ko yung uspong, kailangan nakaturo sa taas, hindi sa ibaba ng lupa. Alright na alright, okay na okay sa good ang trabaho natin dito bilang magsasaka. Pag-ani ginhawa, kailangan lang talaga natin dito ng sipag at tiyaga. Pagka ikaw namumuhay sa probinsya, may malawak na lupain, dapat talagang taniman para hindi nakatiwangwang. Okay, so alright, kung ako dito magtatagal, sigurado marami akong matatanim dito na gulay. Talagang tatanim ako to ng gulay, mga prutas, para umabot man ng 1 taon ay tiyak sa pagbalik mo meron ka ng mapipitas. Okay, so alright, ayan, tinatabunan na namin ni tatay ang aming mga binaon na mga punla o inilagay sa hukay. Good na good, so alright, okay na okay sa good. Ang kagandahan dito sa probinsya ay mawiwili ka talaga kapag kahilig mo talaga ay magtanim. Siguradong mag-i-enjoy ka dito, lalo tigit kung meron talagang punla na maibibigay o mabibiling punla. Okay na okay, so alright. Kaya lang ay 1 buwan lang tayong bakasyon dito, kaya habang bakasyon ng 1 buwan ay magtanim-tanim muna para pagbalik mayroong aanihin talaga at muli ay magpatuloy uli sa pagtatanim. Kailangan dito ay mataniman ng maraming gulay o kaya mga prutas, lalo tigit ang malaga ay yung saging. Okay, so alright, dahil dito ay meron na rin namang mga langka dyan sa paligid na yan. Mag-ikot-ikot ka lang dyan sa gubat na yan ay may makikita kang langka. Dito talaga ay bihira lang ang may puno na saging sa kagubatan na ito, dahil hindi tumutubo sumasabay sa mga puno at madamo kung walang maghahawan. Kaya kailangan laging malinis daw yung lupa na walang damo-damo para ang saging ay tumubo. Alright, sa alright, okay sa okay. At natanim na nga namin lahat ng mga punla, at ito sinisimulan ko ng ibaon sila at takpan ng lupa para okay sa alright. Ayan nga, natapos ko na lahat. Magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang makaupo, di man lang makatayo. Braso ko'y namamanhid, bewang ko'y nangangawit, binti ko'y namibintig sa pagkababad sa tubig. Sa umagang pagising, ang lahat iisipin. Ayan, dito pa lamang ang nataniman. Okay, di pa, wala pa dito. Kulang kami ng punla. Kailangan pa namin maghanap ng punla para mataniman itong unang bahagi na aking ginapas.
Alright, so okay. Good. So alright. Pagkalipas nga ng isang linggo, ayan, kita na may tumutubo na. Umuusbong na ang tanim naming kamuting kahoy. Okay na sa alright, nakakaginhawa na dahil buhay ang aming tinanim. Okay, at ito yung nakakalis ng pagod.